Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Oh, akala ko ba sa Makalawa ka pa uuwi? Galit na po si na mama eh. Kaya pinabiyahe agad ako ni ate dito at baka kung ano pa raw ang magawa ni mama sa akin at sa bata. Ah, ganun ba? O siya, akin na yung mga dala mo. Ilang buwan na ba yung tiyan mo? 1 buwan at kalahati na ho, Tiyo. Sabi ng doktor ko sa Manila bago ko umalis. Maupo ka muna riyan. Ano ba ang plano ng nakabuntis sa'yo? Wala na lang ba daw? Abay, tarantado pala yung lalaking yun eh. Ang sabi niya po, hindi raw sa kanya yung bata eh. Tapos ang dami ko raw lalaki. Naku, kung ako nakarinig niyan, baka wala na siyang nguso ngayon. Galit na nga po si Papa. Hindi lang mahawakan yung lalaking yun at medyo may kaya. Hindi naman sa minamaliit kita, pero ba't ka naman pumatol sa ganung lalaki, ha, Sol? Hindi ko naman po akalain na ganun siya, Tiyo eh. Bait-bait naman po niya sa akin nung unang beses naming nagkakilala hanggang sa may nangyari po sa amin. Pero nung may nabuo, tumakas na. Uso na talagang hit and run ngayong panahon. Oh, mabuti na lang at hindi ako nag-asawa. Masaya na ako rito sa probinsya. Pero ang problema lang natin wala akong trabaho. Hindi pa naman humalaki ang tiyan ko, Tiyo. Maghahanap na lang muna ako ng trabaho dito sa probinsya kung may mapapasukan ako. Sigurado ka ba? Hindi ka tulad ng Maynila na nasa minimum wage ang sweldo dito, ha? Oo naman ho. Kailangan ko rin mag-ipon para sa panganganak ko. Hindi ka rin ba bibigyan ng mama at papa mo? Bibigyan naman po kaso nakakahiyang mahingi sa kanila eh. Pinag-aral nila ako tapos pagka-graduate, nagpabuntis agad. Ay, teka. Magpahinga ka na muna dyan. Pupunta ako sa malapit na paresan. Magtatanong ako kung kailangan pa nila ng tauhan. Nang iniwan siya ng kanyang tiyuhin, naglibot muna si Sol sa maliit pero sementadong bahay nito sa probinsya. Dahil walang asawa't anak ang kanyang tiyo Lando, dito siya naisipang dalhin ng mga magulang niya para maging kahihiyan siya sa mga ito. Dahil sa pagkainip ay nakatulog si Sol sa upuan at maya-maya ay dumating ang tiyuhin niyang may dalang pares at ginising siya. Oh, kumain ka muna. Eto, bumili ako ng pares sa kainan ni na Anton. May natitira pa naman akong 100 dito. Ay naku, hindi na po sana kayo nag-abala, Tiyo. Ginawa ko lang namang rason yan para makapagtanong kung naghahanap ba sila ng trabahante. Ano pong sabi? Pumunta ka na lang daw doon at kinulang sila sa tindera. Mabuti na lang at may tinanggal si Anton na trabahador kasi ninanakawan daw yung kahan nila. Ganun po ba? Anong oras po ba ako pinapapunta doon? Magpahinga ka na muna ngayong araw. Sinabihan ko naman siyang ipapasok ko yung pamangkin kong galing Maynila. Naku, hindi niyo na po sana sinabi na galing Manila ako, Tiyo. Nakakahiya. Hayaan mo na. Pero Tiyo, hindi ba kayo tinutulungan ni na Mama at Papa sa pang-araw-araw mo dito? Sus, hindi na ako umaasa kina ate. Sinabihan din naman nila akong tatalikuran nila ako nung hindi ako sumama sa kanila pa Maynila. Kaya wala na rin kami komunikasyon nun. Nagulat na nga lang ako at tinawagan niya ako pagkatapos ng mahabang panahon eh. Pasensya ka na, Tiyo, ha? Nadamay ka patuloy. Ay, o siya, magagabi na. Yun ang kwarto mo sa tabi ng kusina. Nasa tapat naman ang kwarto ko pag may kailangan ka. Saka Sol, mag-iingat ka, ha? Ha? Bakit po? Lalo na't buntis ka, tapos bagong salta ka lang sa lugar na to. Siguradong mainit ka sa mata ng mga taong bayan. Kaya nga ako nang naghahanap ng trabaho para sa iyo eh. Ano naman po ang atraso ng pagbubuntis ko at sa pagiging bagong salta sa kanila? Basta, maraming paniniwala sa lugar na to. Mag-iingat ka palagi. Pagkatapos hugasan ng pinagkainan, pumasok na si Sol sa kwartong itinuro ng kanyang tiyuhin para makapagpahinga. Kinabukasan ay naghanda na siya kahit maaga pa para magpunta sa bagong pagtatrabahuhan niya. At habang naglalakad siya papunta sa paresan, napansin niya na kakaiba ang paligid.
Halos sakupin ng mga naglalakihang punong kahoy ang lugar at mangilan-ngilan lang ang mga poste ng streetlight. Malamig din ang simoy ng hangin, pero ang mas nakakatindig sa kanyang balahibo ay ang mga tingin ng mga taong nadadaanan nila. Magandang umaga, Anton. Kahu pala, Mang Lando. Ang aga niyo ho Hinatid ko kasi itong pamangking kong sinasabi ko sa iyo kahapon. Siya yung mamamasukan sana dito sa paresan mo. Sinamahan ko na at alam mo naman ang mga lalaki sa lugar na to. Stricto pala ang isang Mang Lando, ha? Magandang umaga, miss. Ako nga pala si Anton, ang may-ari ng paresan na to. Magandang araw rin po. Ako naman si Sol. Huwag po kayong mag-alala. Nakapagtapos naman po ako ng kursong business management sa Manila. Oo. Huwag mo nga akong tawagin po at 30 pa lang naman ako. Nauna ka lang pala sa akin ng 5 taon. Mukhang nagkakamabutihan naman pala kayong dalawa. Iiwan na kita, Sol, ha? Pupunta pa ako sa sabungan ngayon eh. Ang mga bilin ko, huwag mong kalilimutan, ha? Dalhin mo rin tong flashlight ko kung sakaling gabihin ka mamaya. At huwag kang makikipag-usap sa kung sino-sino, ha? Diretso ang uwi. Oho, Tiyo. Mag-iingat din po kayo. Pumasok na tayo sa loob? Para maipakilala na kita sa ibang katrabaho mo at masabi ko na rin sa iyo mga kailangan mong gawin. Walang problema, bossing. Naaalala pa rin ni Sol ang bilin na kanyang tiyo Lando. Pero isang buwan na ang nakalipas, wala namang nangyayaring masama sa kanya. Naging normal ang pamumuhay niya kahit na madalas wala siya sa bahay ng kanyang tiyuhin. Tanging ang amo na si Anton lang na may-ari ng paresan ang naging kaibigan niya. May ilang sumubok na makipaglapit at ang karamihan ay kalalakihan. Pero dahil liberated si Sol, hindi umubra ang mga hirit ng mga ito sa kanya. Hoy, Berting! Huwag mo akong iningisian dyan na parang asong ulol. Nakikita ko pa yung tinga mo sa ngipin mo, oh. Magbayad ka na. Naku, hindi pwede ang lista-lista. Pay as you order nga eh. Oo. Tanghaling tapat eh. Tumataas ang dugo mo dyan kay Berting. Ito kasi lalaking to kung ano pinagsasasabi eh. Mas malaki pa nga yung tiyan niya kaysa sa aking buntis eh. Naku, Berting, pag ikaw isinumbong ko sa asawa mo, susugurin ka na naman ng itak. Kalma! Inabot na sa akin yung bayad. Para ka talagang Amazona. Sigurado ka ba sa Maynila ka galing, ha? Nababahag yung mga buntot ng mga lalaking lumalapit sa'yo, eh. Hay! Ewan ko ba sa mga lalaking yan? Kung hindi may asawa, yung iba, mas matanda pa kay Tiyo. Nandito naman kasi ako, eh. Ha? Ano yun, boss? Ha? Ang sabi ko, hindi ko nga alam na buntis ka kung hindi ko lang nakita yung tiyan mo eh. Parang busog lang eh, no? Abala sa pakikipagkwentuhan si Sol kay Anton dahil wala namang masyadong kumakain nang may isang babaeng pumasok sa paresan. Tiningnan ito ni Sol mula ulo hanggang paa. Puno ng alahas ang katawan ng babae. Kumikintab din ang dalang bag nito na halatang mamahalin. Abala ang customer sa pagtingin sa menu at napapailing naman ang staff sa paresan habang kinikilatis ang babae. Ang mahal naman ng pares nyo. Sigurado ba kayong mas masarap to? Hindi naman ho siguro magtatagal ang paresan na to, ma'am, kung hindi masarap yung pares. Tinatarayan mo ba ako? Tinatanong niyo po ba yung sarili niyo? Alam niyo ba, ma'am, ang special pares namin ang best seller dito. May pork liampo at chicharong bulaklak na toppings. May iba't ibang sausawan ka ring pagpipilian. Sus, nakatikim na ako ng ganyang toppings sa Manila. Ganun ba, ma'am? Bakit hindi ka na lang sa Manila kumain ng pares? Pero alam mo ba, naka-only rice kami, ma'am. At base sa paborito mong kulay, kulay pink din ang lalagyan namin. Ano naman kung kulay pink? Hep! Kita mo yung lalaking pogi kanina? Yun ang may-ari ng paresan na to. Siya ang magsiserve sa'yo. Ano, ayaw mo pa rin bang mag-avail ng special pares? Hindi mo naman agad sinabi. Simula ngayon, best friend na tayo. Ay, sige ma.
ma'am. Isang order ng special para sa overload, 150. Gusto mo ba ng soft drinks? 25 ang mismo. Anong sa'yo? Cola na lang. Magkano na lahat? 175 na lang lahat, ma'am. 25 na tip para sa pangalan ni Bossing. Bale, 200 lahat. O eto. Feeling ko inuutong mo na ako eh. Anong pangalan ni Pogi? Tawagin mo na lang siyang Antonio. Ang bantot ng pangalan. Pero simula ngayon, suki na ako ng parisan ni Antonio the Pogi. Halos lumampas na sa noo ni Sol ang kilay niya sa kakairap sa babaeng customer. Mabuti na lang at gumagana pa rin ang alas niya kapag may mga customer na katulad nun. Habang pinapakalma niya ang sarili ay napahaplos siya sa kanyang tiyan. Nang maka-order na ang babae, bumalik na siya sa pwesto at tinanong siya ng amo niya na saktong kararating lang. Hoy, anong sinabi mo na namang pangalan ko sa customer, ha? Si Antonio. Malapit naman sa pangalan mo, boss eh. Ay, nung isang araw ako si Ramon, naging si Arnold, meron pang Carlo. Tapos ngayon, Antonio naman. Magkano naman ang nakupit mo? Parang 25 lang naman. May 175 ka naman eh. Ay, ikaw talaga. Ay, pero teka, wag mo nang hintayin na magsara si Reyna ng tindahan, ha? Mauna ka nang umuwi. Bakit naman? May bagong namatayan sa hindi kalayuan. Delikado ang mga buntis pag ganyan. Paano naman ako magiging delikado nun? Hindi mo ba narinig o alam yun? Kapag may patay, may balbal. Balbal? Ha? Hindi kita maintindihan, boss. Balbal, yung mga aswang na nangunguha ng patay na katawan ng tao at kinakain nila. Kaya ikaw, kahit na buhay at humihinga ka, malakas pa rin daw ang amoy ng mga buntis sa mga aswang. Kailangan ko na ba magdala ng holy water araw-araw, ha? Hindi naman siguro yan. Sumabay ka na lang kasi sa aking umuwi. Ihatid na lang kita. Total, may motor naman ako eh. Wag na. Hindi na lang ako magpapagabi ng uwi mamaya. Ay, tigas talaga ng ulo. Ay, lumalapit na yung babae. Ikaw na bahala sa kanya, ha? Mukhang close kayo ng Pogi, ah. Asawa mo? Ha? Kadiri naman. Amo ko, tas aasawain ko? Hindi, no? Binisita lang ako ng anghel isang gabi kaya nabuntis ako. Ano ka? Inang Maria ang ganap? Tigilan mo nga ako. Ako nga pala si Mitzi at dahil best friend na tayo, hihintayin na lang kita hanggang sa matapos ang trabaho mo. Ako naman si Sol, pero hindi mo na ako kailangang hintayin. Ayos lang ako at malapit lang naman yung bahay ko eh. Ayos lang naman. Narinig ko yung usapan nyo ni Antonio eh. Sinong kaibigan ba naman nang hahayaan na mapahamak ang kaibigan nila, diba? O sige, ikaw ang bahala basta hindi kita pinipilit ha. Hindi mo na ba ako tatawaging ma'am? Ha? Bakit naman? Tapos ka na naman kumain, diba? Bruhak ka, inuto mo lang pala ako para kumain dito. Trabaho lang, walang personalan. Lumipas ang ilang araw at naging malapit nga silang magkaibigan ni Mitzi. Palagi itong nakasunod sa kanya at ginagawa pa siyang rason ng babae para makatambay sa parisan na pinagtatrabahuhan niya. Maski sa bahay nila ng kanyang tiyuhin, nakikituloy na rin ito na ipinasawalang bahala na lang din ni Sol sapagkat madalang namang umuwi ang tiyuhing lalaki. Pares na naman? Oh, bakit? Masarap naman talaga ang pares ni Antonio. Na Anton naman pala ang pangalang maldita ka. Utu-utu ka kasi. Nako, buntis. Pasalamat ka't may bata sa tiyan mo kaya hindi kita sinasaktan. Sarap mong kaltukan, ante. Ikaw naman yung nagsabing magkaibigan na tayo. Hindi naman kita pinilit. Pero sandali nga. Hindi ba talaga umuwi dito yung tiyo mo? Oo, hindi ko nga alam kung ano nangyayari doon. Baka napapainom tas nalalasing kaya umaga na nakakauwi. Tapos ako umaga pa pumapasok kaya hindi na rin kami nagkakaabutan. Ang haba ng paliwanag ah. Teka nga, anong oras na ba? Hindi ka ba uuwi sa inyo? Baka pamahayan na ng multo yung bahay mo kasi palaging walang tao. Sus, hindi ako naniniwala sa multo-multo na yan. Saka 10:00 pa lang naman ng gabi. Dito na lang ako matutulog. Ay, gusto ko ng pares. Ha?
Pares na as in yung tinitinda mo? Oo, pero ayoko nun eh. Gusto ko yung pares pero sa ibang tindahan. Kung marinig ka ni Anton, baka tinanggal ka na. Bukas na lang yan. Ibibili na lang kita tapos dadalhin ko sa tindahan. Ayoko. Gusto ko ngayon. Ha? Ano namang saltik ang napasok sa utak mo, Mirasol? Ngayon na gusto ng anak ko ng pares eh. Ano? Maghahanap tayo ng tindahang bukas ngayon? Oo, kaibigan mo naman ako kaya sasamahan mo ako. Agad na hinatak ni Sol ang kaibigan at suot lang ang sombrero at jacket ay saka na sila lumabas. Pero ilang minuto na silang naglalakad, wala silang makitang ibang tindahang bukas na nagtitinda ng pares. At nang akmang tatalikod na sila para umuwi, nakita ni Sol ang lamay na sinasabi ng amo niyang si Anton. At napansin niyang sa lamay na yon may handa silang pares. Ayoko, Sol. Makikita mo? Iiwan talaga kita. Hindi naman nila malalaman eh. At saka, madami namang taong nakikiramay. Ano? Kakain ka ng pares na inihanda sa lamay? Bakit naman hindi? Baka marumi yung pagkakagawa nila. Hindi yan. Tara na. Kuya, 2 pong pares dito. Oh my God! Ngayon lang ako makikikain ng pares sa lamay. Shh, kamaingay. Baka mahalatang hindi tayo kilala ng pamilya ng namatayan. Pero, alam mo ba yung kinamatay ng nilalamayan natin? May oras ba ako makichismis sa ikinamatay ng kinainan natin ng pares, ha? Meron, at sasabihin mo yun sa akin. Ang alam ko lang nangihina na raw masyado ang lalaking yan, pero hindi pa namamatay. Nakakapagsalita pa nga tapos isang gabi, habang natutulog daw yung buong pamilya, biglang may mga kaluskos silang naririnig, pero hindi nila pinansin. O tapos, ayun na nga, pagising nila, wala na siyang buhay. Kaya nga sinasabi ng mga mosang dito sa lugar natin, balbal daw ang may gawa. Balbal? Kakarinig ko lang dyan Nasabi na nga rin ni boss pero nakalimutan ko. Buntis things, alam mo na. Balbal, yung aswang na kumukuha ng mga patay ng katawan para kainin. Teka, hindi ko maintindihan. Ba't kukunin ng balbal yung taong nangihina lang at hindi pa naman patay? Di ba sabi mo, patay naman ang kinukuha nito? Ayun ba yung sinasabi ni Anton na aswang daw? Correct. At saka may kakayahan din yung balbal na higupin yung huling lakas ng may sakit para matsugi. Alam mo na, sino ba naman ang hihindi sa preskong karne? Teka, ikaw ba yung aswang? Ano? Bakit mo nasabi yan? Baka may makarinig sa'yo ha? Sasakalin kita. Ang dami mo kasing alam tungkol sa balbal-balbal na yan Tigilan mo nga. Narinig ko lang yung chismis sa mga bumibili sa paresan. Ipabalot na lang kaya natin to. Umuwi na lang tayo. Ay, sa wakas, buntis. Natauhan ka rin. Hindi man aminin ni Sol, pero nakaramdam siya ng kilabot sa kwento sa kanya ni Mitzi. Nang makarating sila sa bahay ng kanyang tiyuhin, hindi na rin siya iniwan ng kaibigan hanggang sa sumapit ang umaga. At sabay pa silang pumunta sa paresan. Pero habang paalis, nanunuot pa rin ang kilabot sa kanya na parang merong nakatingin sa kanya. Ngunit ipinasawalang bahala na lang ito ni Sol. Oh, ba't parang puyat na puyat kayong dalawa? Ito kasing si Sol, naglihil ng pares kagabi, pero ang gusto niya sa ibang tindahan. Nang wala kaming makita, ang ginawa, nakilamay ba naman para lang makakain ng pares na inihahain doon? Ang bibig mo, Mitzi, ang aga-aga. Ano? Nagpunta kayo sa lamay kagabi? Oo nga, paulit-ulit. Hindi niyo ba narinig yung balita? Nagkakagulo ngayon sa buong baryo. Hindi ako nakachismis kasi binantayan ko si Buntis at baka kung saan na naman magpunta sa 10 oras ng gabi. Pambihira. Balita to dun sa pinaglamayan nyo. Bakit? Anong meron? Mga bandang 3:00 daw ng madaling araw, nakaidlip yung bantay sa lamay kasi wala na raw tao. Ngayon, nung magising yung bantay at sumilip siya sa ataol, katawan na ng saging yung nakita niya. As in, nakita niya agad? Hindi ba kailangan ng albularyo para makita na hindi na pala totoong katawan yung nilalamayan? Ewan ko, pero palagi daw may baong holy water yung kapatid nung namatay. Kaya siguro naman. Kaya ikaw buntis, mag-iingat ka talaga. Lalo na ngayong totoong ang may pagala-galang balbal dito sa atin.
Oo nga. Kahit klase pa yan ng aswang na hindi trip ang buhay, basta buntis ka, delikado ka. Tinatakot niyo naman ako eh. Hindi yan pananakot, Lucaret. Paalala yan sa'yo nang ingatan mo yung sarili mo. 2 na kayo ng bata dyan sa sinapupunan mo, ha? O siya, palagi na kitang sasamahan sa inyo. Kahit magalit ka pa, final na. Pero ang pangako ni Mitzi na sasamahan siya ay hindi natupad. Mag-isang umuwi si Sol ng gabing yon. Tahimik ang bahay at hindi pa rin nawawala ang pakiramdam niya na tila may nakatingin at nakasunod sa kanya. Ang ginawa na lang ni Sol ay magsarado ng bintana at pintuan. Pero nang nasa kalagitnaan siya ng pagtulog, nagising na naman siya sa paglilihi. Agad siyang bumangon at lumabas para puntahan ang kaibigan. Pero habang naglalakad ay may naaninag siyang lalaki sa kalayuan. Sa pag-aakala niyang tiyuhin niya ito, ay nilapitan ito ni Sol. Tio Lando? Bakit ngayon lang kayo umuwi? Ilang araw ka na pong wala sa bahay ah. Uy, Tio! May hinihintay po ba kayo? O hindi kayo pumapasok kasi sinaraduhan ko lahat ng pinto at bintana? Tio! May hinihintay ka po ba? Wala naman. Ganun po ba? Aalis na po muna ako. Aalis? Ba't hindi mo muna ako samahan sa hapunan ko? Hapunan? Tapos na po ako. Sige na. Sandali lang naman ako kakain eh. Hindi na po, Tio. Ayaw mo bang pagbigyan ng tiyo mo? Teka. Ikaw ba talagang ang Tio Lando ko? Bakit? Ikaw naman ang tumawag sa akin na tiyo, di ba? Ba't hindi mo tingnan at lumapit ka dito? Sino ka? Anong kailangan mo? Sino pa ba? Eh di yung nakakita sa akin. Habang papalapit na papalapit ang lalaking yun kay Sol, lumilinaw sa paningin niya ang katawan nitong payat at walang damit pang itaas. Nakayapak ito at mahahaba ang kuko sa kamay at sa paa. Nakasombrero rin kaya hindi niya maaninag ang mukha nito. Pero ang sigurado siya ay hindi ito tao, sapagkat ang muso nito ay pahaba at may dila itong mahaba at matulis. Napansin pa niya ang hila nitong bangkay ng isang lalaki. Hala, nakakatakot naman ang isang yan. Kailangan ko nang umalis dito. Naku po, tumatawa pa siya na nakakakilabot. Ano bang klaseng nilalang yan? Layuan mo ako! Hindi ko naman sasabihin na nakita kita. Hindi ako tanga! At sino ang bobong aswang na patatakasin ang mas masarap na pagkain? Bata, presko, at buntis pa! Kung siniswerte ka nga naman. Parang awa mo na! Tigilan mo na ako! Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Walang tutulong sa'yo, kaya tanggapin mo ng magiging hapunan na kita! Mitzi! Mitzi! Mitzi, tulungan mo ako! Malapit na ako! Takbo, buntis! Takbo! Mitzi, tulungan mo ako! Tao po! Tao po! Alam mo bang isa sa kinaiinisan ko ay yung malalakas na tunog? Nangangati talaga ang tenga ko dyan, kaya patatahimikin kita! Hindi mo ako masasaktang aswang ka! Etong sa'yo! Walang iya kang buntis ka! Aray! Anong tinapon mo sa akin? Asin? Tinapunan mo ko ng asin? Kinagalit mo talaga ako, ha?
Sol? Ano ginagawa mo rito? Gabing-gabi na. Tulungan mo ako, Mitzi. Inahabol ako ng aswang. Tulungan mo ako. At nagtawag ka pa ng kakampi mo, ha? Paano nangyari to, Sol? Wala. Hindi ko alam. Tulungan mo ako. Paano kita tutulungan? Ay, lintik! Halika, takbo! Oo, tatakbo na! Bilisan mo, Sol! Teka, hindi pa ba mabilis ang pagtakbo ko na to, ha? Sapat lang para maabutan niya tayo. Bilisan mo pa! Minsi, buntis ako eh. Teka, sandali. Naninigas ang tiyan ko. Ano? Huwag mo nang isipin yan. Sumasakit ang tiyan ko, Mitzi. Sandali lang. Hindi ko na talaga kayang tumakbo. Ano? Bakit ngayon pa? Ay, Diyos ko. Nandiyan na siya. Huwag ka na umupo dyan. Tumayo ka na. Halika na. Pilitin mong tumakbo, Sol. Tumakbo ka na, Mitzi. Pwede ba? Iwan mo na lang ako. Iwan mo na lang ako dito. Oh, nababaliw ka na ba? Matapos kitang samahan tumakbo? Kung iiwan kita, dapat pala, hindi na ako lumabas sa bahay ko kanina, ha? Nakakapagod. Ang sarap magmura no? Mga mahihinang nilalang, pagod na ba kayong tumakbo? Oh, huwag kang lumapit. May dala ko. At ano naman yung dala mo, ha? Hindi mo ako mauuto! Bato! Tama! Bato ang dala ko! Kaya mo pa bang tumakbo, ha, Sol? Nananakit na kasi yung tiyan ko. Baka makunan ako kapag pinilit ko pang tumakbo. Aray, kung makukunan man ako, magpapakain na lang ako sa aswang kaysa naman maligtas ako pero nawala ang anak ko. Ilang beses ko na kasing sinabi sa'yo mag-iingat ka pero ang tigas-tigas ng ulo mo. Maganda ka. Pagbilang ko ng 3, tumayo ka dyan, ha? Anong gagawin mo? Huwag ka nang magtanong. Weightlifter ako dati. Tapos na ba kayo magpaalam sa isa't isa, ha? Mitzi, ayun na siya! Saluhin mo tong bato! Akala mo matatalo mo ako sa bato? Hindi na ako magbibilang, Sol. Halika na! Ay, huwag mo na akong hatakin. Susunod na ako. Goods, bilisan pa natin ang pagtakbo. Bilisan mo. Teka, sandali. Paano nandito na agad ang balbal, ha? Oo nga. Nakamba na sa atin ang mahaba at matutulis niyang kuko. Ano na gagawin natin ngayon, ha? Ano nangyari? Tumilapon ang aswang! Sino gumawa nun? May lalaking dumating. Layuan mo, mga bata! Ako ang harapin mo, balbal! Malapit ko na silang makuha. Sagabal ka. Ito ang nararapat sa'yo. Hindi mo ako makakalmot basta-basta. Tingnan na lang natin kung kaya mo pang salagin to. Dila? Talaga ba? Tanggalin mong nakakadiri mong dila sa leeg ko! Ang dila ko! Nabutol ang dila ko! Gagantihan ka! Makikita mo! Gaganti ako sa inyo! Ayos lang ba kayong dalawa? Ibaba mo na ako, Mitzi. Ikaw po, ayos ka lang ho ba, Manong? Namumula po yung leg niyo, Manong. Ayos lang ako, mga inen. Ay, pakikuha nga ang tungkod ko. At ako'y hindi na makakalakad kapag wala yan. Heto po, tulungan na po kitang tumayo. Maraming salamat. Matanong ko lang, bakit kayo hinahabol ng aswang na yon? Mabuti na lang at nararamdaman kong umiinit ang langis ko, kaya lumabas ako para tingnan ang paligid. Maraming salamat po, Manong, pero bago ka po namin sagutin, pwede po bang pumasok muna tayo sa bahay? Nasa malapit lang naman po ang bahay ni Mitzi. Di bale na. Nasa tapat lang din ang bahay ko. Halina, pumasok kayo at magpahinga. Maraming salamat ho talaga sa pagligtas sa amin, Manong. Kung hindi dahil sa inyo, mamamatay akong hindi nakakapag-asawa. Hetong tsaa. Uminom kayo habang ikinukwento niyo ang nangyari sa inyo. Sa totoo lang po, Manong, kasalanan ko po ang lahat. Ang tigas kasi ng ulo mo. Sinabi ng may aswang na pag-alagala, lumabas ka pa rin sa kalagitnaan ng gabi at kahit buntis. Buntis? Ay, Diyos ko, kang bata ka. Tapos anong nangyari?
Ayun nga po, lumabas ako ng bahay kasi naglilihi ako ng pares na binibili tuwing gabi. Gawa ng wala ho akong kasama sa bahay, lumabas ako para magpasama kay Mitzi pero nung nasa labas na ako nakita ko yung lalaking akala ko tsuhin ko. Tapos balbal na pala yung nakasalubong mo? Bakit ka kasi nakikipag-usap ng basta sa gabi, ha? Pasensya na. Nag-alala lang naman ako sa tiyuhin ko kasi 1 linggo ko nang hindi nakikita sa bahay. Akala ko ginagabi lang kaya hindi kami nag-aabot pero nang magising ako kanina, wala pa rin siya sa bahay. O siya, huwag ka nang umiyak. Ako na ngayon nag-aalala sa'yo pero sa akin ka pagalit. Sa inyo na talaga ako titira. Sinabi mo rin yan kahapon eh. Tapos kumakain ka lang naman pala ng pare sa inyo. Paano mo nalaman? Kasi, nung binugahan mo ko ng hininga mo kanina, amoy na amoy yung pares. Ay, pasensya naman. Dinalan ako ni Anton ng pares eh. Sumama yung loob ko. Kasi, suho lang pala sa akin para daw hindi kita iwan. Nag-aalala din yata sa'yo kasi sobrang tigas ang ulo mo. Ang mga bagong tubo talaga ngayon. O siya, mukhang hindi na kayo titigilan ng balbal na yan. Gagawa na lang kita ng proteksyon. Protection po? Paano niyo po gagawin yun? Babaylan ka ho ba? Ang lakas niyo pa rin po kanina eh. Hindi ako babaylan. Ako si Boyet, isang albularyo. Hinahanap ko rin ang balbal na yon dahil nabalitaan kong nagnanakaw na naman yun ng mga bangkay. Albularyo? Yung parang may mga salitang hindi naiintindihan? Yun nga. Hoy, ikaw ineng na maraming alahas. Tulungan mo akong maghanda. Ay, ako nga po pala si Mitzi at ang buntis na matigas ang ulo dito ay si Sol. O siya, Mitzi. Magsisindi ako ng insenso at kamangyan. Habang nagbibigkas ako ng Latin, umikot ka sa amin ng 5 beses. Pagkatapos ay huminto ka sa kaliwa ni Sol at patuloy mo siyang pausukan. Nakuha mo ba? Ikot 5 beses, hinto kaliwa, pausok. Nakuha ko na po, Manong Boyet. Simulan na natin. Ikaw naman, Sol, umupo ka lang dyan. Hindi na nakuha pang sumagot ni Sol nang makita niyang kumuha ng 3 malalaking kandilang itim ang matanda. Sinindihan ito ng matanda sa paligid niya. Pagkatapos ay kumuha ito ng palangganang stainless at nilagyan nito ng bato na sa tingin niya ay insenso at 3 piraso rin ng batong itim na sa palagay ni Sol ay ang kamangyan na tinutukoy ng matanda. Maya-maya pa nang umusok ang mga bato, saka na umikot si Mitzi sa kanya at palakas ng palakas ang pagbigkas ng matanda ng mga salitang hindi niya naiintindihan. Ang hangin sa loob ng bahay ay palakas ng palakas din, pero ang sindi ng kandila ay hindi namamatay hanggang sa matapos na si Mang Boyet sa kanyang ginagawa. Pansamantalang pagtataboy ng masamang enerhiya lamang ang ginawa ko. Heto, tanggapin mo itong pulsera, Sol. Ano ho ito? Naku, Manong Boyet, wala po akong pambayad sa inyo. Nagtatrabaho lang po ako sa parisan para makapag-ipon sa panganganak ko. Huwag kang mag-alala, libre na yan sa'yo. Yan ang pulseras na mutya ng bawang. Hindi tulad sa ibang mutya na nakakapagbigay ng lakas at liksi sa mga gumagamit nito. Ang mutyang yan ay pang-proteksyon lamang. Pinabalaan ka niyan kapag may malapit na aswang dahil maghiinit yan. Hindi rin makakalapit sa iyo ang balbal dahil ayaw nito sa amoy ng bawang. Paano ho si Mitzi? Baka siya naman po yung balikan ng aswang. Huwag kang mag-alala. Bibigyan ko siya ng Carmen. Salamat, Manong Boyet. Hindi niyo lang kami niligtas pero binigyan niyo pa kami ng proteksyon. Tatanawin ko yung utang na loob. Carmen na lang ang sayo, iha. Alam ko namang hindi mo susutin kung alahas ang ibibigay ko sa'yo. Sa dami mo pa namang borloloy sa katawan. Ay! Salamat po talaga! Dito na muna kayo magpalipas. Nararamdaman ko pa kasi ang balbal na paikot-ikot sa bahay ko. Pero alam niyang hindi siya makakalapit sa akin ngayon dahil alam niyang marami akong sandata laban sa kanya. Kinabukasan ay hinatid sila ni Manong Boyet. Naglibot pa ang matanda para mag-inspeksyon sa bahay ng kanyang tiyuhin na hinayaan naman ni Sol. Nang makontento na ang matanda ay nagpaalam na itong umalis habang si Mitzi naman ay nagpaalam sa kanyang maliligo at kukuha lang ng ilang gamit sa bahay nito. Pero hindi pa siya nagtatagal sa bahay, may nakita na siyang patak-patak ng dugo papunta sa kusina.
Dahan-dahan niya itong sinundan pero nagulat siya sa kanyang nadatnan. Ay! Ano ba yan, Sol? Ba't ka ba sumisigaw na lang ng basta-basta dyan? Pasensya na ho, Tiyo. Ikaw po pala yan. Paano ka nga po pala? Huwag ka na magtanong. Hindi ka naman makakatulong sa akin eh. Ba't pala wala ka dito kagabi? Paano niyo ho nalaman, Tiyo? Abay, nakita ko nakabukas yung kwarto mo. Nung isasarado ko sana, nakita ko namang wala ka sa higaan mo. Pasensya na ho, Tiyo. Nasa bahay lang po ako ng kaibigan ko kagabi. Kaibigan? Ayus-ayusin mo nga yung buhay mo, Sol. Buntis ka na nga't lahat-lahat nakuha mo pa rin maglakwatsa. Huwag mong isipin na porket wala dito ang mga magulang mo, magagawa mo na lahat ng gusto mo, ha? Oo, Tiyo. Pasensya na po. Hindi na mauulit. Pagsabihan mo yung kaibigan mo, ha? Baka hindi ka pa nanganganak dyan kumikiringking ka na naman. Hindi naman ho ganon, Tiyo. Babae po yung kaibigan ko. Sinisigawan mo ba ako? Huwag na huwag mo akong pagtataasan ng boses, ha? Pinapatira lang kita ng libre dito sa pamamahay ko. Aray! Tiyo, masakit na po yung panga ko! Diyan ka sa sahig bagay. Kung namalandi ka, hindi ko malaman kung bakit sa akin ka itinapon. Huwag kang aalis ng bahay mamayang gabi, ha? Pag nalaman ko lang na naglalakwatsa ka na naman, makikita mo, Mirasol! Nandito na ako, Sol! Nasaan na ba yung babaeng yan? Sol! Sol! Ay! Ano nangyayari sa'yo, Sol? Bakit nakasalampa ka dyan sa sahig? Tumayo ka nga, bilis! Ano ba nangyayari sa'yo, bruha ka, ha? Mitzi, naabutan ko sa Tiyo ngayon. Pero ang init ng ulo niya. Pinagsabihan niya ako ng masasakit na salita. Namalandi daw ako tapos nalalandi daw ako. Ano? Akala ko ba mabait yung Tiyo mo? Ang sarap naman palang ibala niyan sa balbal Nasaan na yung Tiyo mong inutel, ha? Umalis. Hindi ko alam kung saan pumunta Shh! Tahan na. Halika, umupo ka muna rito. Huwag ka nang umiyak dyan. Dahil lang ba dyan sa tsuhin mo? Tama na. Baka mapano si baby. O ito, uminom ka muna ng tubig. Salamat, Mitzi, Bago lang tayo magkakilala pero hindi mo ako iniwan. Ano ka ba? Minsan lang din ako magkaroon ng kaibigan. Saka, hindi ba alam ng Tiyo mong naglilihi ka? Abay, magtatatlong buwan pa lang yung tiyan mo Normal pa na maglihi ka niyan. Hindi O siya, huwag ka na munang pumasok ngayon. Sasabihan ko na lang si Anton na magpapahinga ka. Alam ko namang puyat ka kagabi, tas ito pa yung aabutan mo sa inyo. Dahil sa pag-aalaga sa kanya ni Mitzi ng araw na yon, hindi na malaya ni Sol na nakatulog siya. Paggising niya ay agad siyang naglinis ng katawan. Pansamantala niyang tinanggal ang pulseras na bigay sa kanya ni Manong Boyet para hindi mabasa. Pero nakalimutan niyang isuot ulit ito. Sa kalagitnaan ng gabi, hindi akalain ni Sol na magkakaroon siya ng bisitang hindi inaasahan. Mitzi, ano ba? Nakikiliti ako. Ano ba? Huwag mong galawin yung tiyan ko. Isang himas pa, Mitzi. Naku, talagang susuntukin. Dila! Mitzi! May dila dito! Sol, ano nangyayari sa'yo? Anak na po, Maria! Nakita mo ba yung dila? Oo, halika na. Huwag ka nang manatili dyan sa higaan mo. Bilis, halika na. Di ba binigyan na tayo ng proteksyon ni Manong Boyet? Paano nagawa pa rin tayong sugurin, ha? Nasaan na? Teka, nasaan na yung ano mo? Anong tawag dito? Ano ba yun? Yung kwintas. Pulseras. Nandito. Nawawala. Mitzi! Nawawala! Ano? Anak ka ng nanay mo? Nasaan mo nilagay, ha? Nasa lamesa. Lamesa saan, ha? Lamesa sa kwarto ko. Habang natataranta si Sol, ay bumalik naman ang kaibigan niya sa kwarto para kunin ang naiwang mutya ng bawang.
At habang wala ang kaibigan, rinig niya ang unti-unting pagtuklap ng yero sa tapat niya. Hindi na alam ni Sol ang gagawin, kaya nanatili siyang tuod na nakatayo lang at nag-aabang sa kung kailan magpapakita ang aswang hanggang sa nagkatinginan na nga sila nang namumula nitong mga mata. Mabuti na lang ay nahatak siya ni Mitzi palabas ng bahay. Habang tumatakbo sila palabas, ay isinusuot ng kaibigan sa kanya ang pulseras niya at malakas ang boses nitong pinagsasabihan siya. Kapag tayo mabuhay pa sa balbal na to, babatukan kita ng paulit-ulit. Ilang beses ko bang ipapaalala sa yung ingatan mong sarili mo? Pasensya na, hindi ko naman sinasadyang iwan eh. Kahit na, hindi mo na dapat hinuhubad kung maliligo ka lang. Yung pulseras ko nga na galing sa Bombay, ipinanghuhugas ko pa ng puwet ng kaldero. Hindi ko talaga sinasadya. Naku, ang sarap mong murahin. Pero hindi ako marunong magmura. Ganito na lang. Mura, mura, mura! Nakakainis. Nakakatawa ba yun, ha? Lintik! Mas madulas pa kayo sa mga bangkay! Kasi buhay pa kami! Mitzi! Sol! Manong Boyet, scam ka! Sabi mo protektado na kami sa aswang. Ba't hinahabol pa rin kami, ha? Kasi matigas ang ulo mo. Hindi mo sinusunod yung mga bilin sa'yo. Sorry na. Hinahabol na naman kayo ng aswang! Halata naman ho, Manong Boyet. Tulungan niyo po kami. Ikaw na naman! Lagi ka na lang talaga kontrabida sa mga plano ko! Aba, ay hindi ko naman sinasadya makasalubong kayong tatlo palagi! Namimiloso po ka ba, ha? Nanlaki lang ang mga mata ni Sol nang makita niya ang balbal na mataas na lumundag papunta kay Manong Boyet. Nakaamba ang mahabang kuko nito para kalmutin ang matanda. Habang si Manong Boyet naman, kahit na matanda na, ay nagawa pa rin itong iiwas ang hawak na plastik na may lamang pares. Hindi na malaya ni Manong Boyet ang sunod-sunod na pag-atake ng aswang. Pumulupot ang mahabang dila ng balbal sa paa ng matandang lalaki at inihagis niya ito. Manong Boyet, ayos lang po ba kayo? Buntis, ba't ba bigla-bigla mo nalang tinatapon yung sarili mo sa panganib, ha? Bruha ka! Si Manong Boyet, baka napano na siya eh. Alalahanin mo nga muna yung sarili mo. Pero... Nakakainis na talaga kayo! Parang hindi kayo natatakot sa akin, ha? Tanggapin niyo to! Bitawan mo ako, Sa wakas! Tanggalin mo yung marumi mong kamay sa leeg ni Sol! Huwag kang mag-alala! Isusunod na kita! Ano ba, Manong Boyet? Hihiga ka na lang ba dyan? Tulungan natin si Sol! Wala nang hanging lumalabas sa lalamunan ni Sol at pakiramdam niya ay papanawa na siya ng ulirat kung magtatagal pa ang pagkakasakal sa kanya ng aswang. Kumakawag-kawag siya ng malakas pero kahit ang malalakas niyang sipa na tumatama sa katawan nito ay baliwala lang sa nakangising balbal. Unti-unting humahaba ang dila nito at mas lalong numinipis habang nakatutok sa umbok ng kanyang tiyan. Pilit namang tinatakpan ni Sol ang kanyang sinapupunan pero pinipigilan ng isang kamay ng balbal ang kamay niya hanggang sa makaramdam siya ng mainit na likido na tumilapon sa kanya papunta sa aswang kaya nabitawan siya nito at humiyaw sa sakit. Takot siya sa pares? Halina kayo! Tumakbo na tayo habang nasasaktan pa siya! Mauna na kayo mga anak! Hindi na kaya ng tuhod ng lolo niyong tumakbo. Pipigilan ko siya habang tumatakas kayo. Ano? Hindi pwede, Manong. Tara na, aalalayan kitang tumakbo. Yung tungkod, nasa na yung tungkod? Nasusunog! Nasusunog ang katawan ko! Anong ginawa mo? Bakit takot kang masunog? Kampon ka naman ng kadiliman. Mitzi, mabuti siguro. Huwag mo na siyang galitin lalo. Mabuti pa nga. Halina kayo. Kampon pala ng kadiliman, ha? Makikita niyo ang isang kampon ng kadiliman! Anong ginagawa mo, Iha? Ibaba mo ako! Huwag ka nang magtanong, Manong! Hindi pa man sila nakakalayo ay naabutan na sila ng balbal.
Gamit ang mahaba nitong dila ay napigilan nito ang paa ng kaibigan niya dahilan ng pagbagsak nito at ni Manong Boyet sa lupa. Hinihila si Mitzi ng balbal at hindi malaman ni Sol ang gagawin. Nakita niya unti-unting bumuka ang bibig ng aswang at tangkang lalapain ng kaibigan. Agad siyang tumakbo papalapit sa balbal at sumigaw ng malakas. Bigla namang nabitawan ng aswang ang kaibigan niya at napatakip ito sa tenga nito. Manong Boyet, humiyaw ka rin. Basta gumawa ka ng ingay. Naalala kong sinabi ng aswang na ang maingay na bagay ang ayaw nito. Itigil niyo yan! Itigil niyo yan! Tisyata ng aswang na to ang manakal! Mga walang hiya kayo! Gagantihan ko kayo! Babalikan ko kayo! Ayos na. Wala na yung aswang. Tumigil na kayo! Lintik! Muntik na akong layasan ng lalamunan ko Ayos ka lang ba, Mitzi? Oo nga. Ayos ka lang ba, ha? May masakit ba sa'yo? Oh, ang leeg ko, te. Hindi ganitong sakal ang gusto ko. Pambihira ka naman. Kaalis nga lang ng aswang Aswang na ikaw naman na may kasalanan kung ba't tayo hinabol. Pasensya na. Pero, Manong Boyet, ba't mo naman kami binuhusan ng sabaw ng pares? Hindi mo ba alam na maraming bawal ang pares? Pero hayaan mo na ang pares na yon. Umuwi na tayo. Aray ko, ang tuhod ko. Manong Boyet, kapag nakauwi tayo, pwede mo bang gawan ng paraan yung mutya ng proteksyon ni Sol, ha? Yung hindi sana natatanggal, tapos may lock, kasi isasaka ko sana sa kanya pag tinanggal niya pa. Sorry na nga, promise, hindi ko nauubarin. Habang pauwi sila ay akay-akay nila ang matandang lalaking nananakit ang tuhod. Napagpasyahan ng dalawa na samahan si Sol nung gabing yon sa bahay ng kanyang tiyuhin dahil baka bumalik ang aswang. Kinabukasan, matamlay na pumasok sa trabaho si Sol. Oh, anong nangyari dyan sa mukha mo? Para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Ha? Ba't naman? Di ba sinabi ko naman sa'yo na kapag may hinahanap kang pagkain, ayos lang naman na tawagan mo ako? Oh, eto gatas. Uminom ka muna, baka wala ng sustansyang nakukuha yung anak mo. Hindi naman sa naglilihi ako. Ano lang. Basta, may iniisip lang ako kaya ganito. Sino naman? Yung tatay ng anak mo? Bakit naman napasok sa usapan natin yung taong yun, ha? Sa kasino agad? Di ba pwedeng ano muna? O ano naman yung iniisip mo? Sikretong malupit. Oh, andito na pala si Mitzi Mitzi! Ayos lang ba yung leg mo? Namamaga pa pero ginagamot naman ni Manong Boyet. At nga pala, naayos ko na yung mga damit ko. Dadalhin ko na lang sa bahay nyo. Ha? Ba't naman dinala mo na yung mga gamit mo sa bahay niya na Sol, Mitzi? Anong meron? Magli-live-in na kami ni Sol. Ano? Biro lang, no? Ilang taon kong hinanda yung sarili ko para sa tamang edad ng paglandi. Tapos sa kapababae ko ako babagsak, ha? Ayos ka lang ba talaga, Sol? Sabi ko naman sa'yong tawagan mo lang ako kapag kailangan mo ng tulong, di ba? Ayos lang ako, no? Baka ikaw nga ang kailangan ng tulong, Na paano ka ba? Ba't parang napaso yung katawan mo? Ayos ka lang ba, boss? Ha? Ayos lang ako. Ano lang to, natalsikan ng mantika. Naku, dapat lagyan mo yan ng toothpaste. Toothpaste? Baka hugasan ka mo ng tubig para hindi ma-impeksyon. Huwag na kayong magtalo. Mabuti pa, mag-ayos na kayo ng gamit at kami na bahala rito sa tindahan. Kailangan na makauwi ng buntis at halata ng masyado yung tiyan mo. Hindi naman. Parang busog lang naman ako. Ayos siya. Kahit gusto ko pa makita yung pogi mo mukha, Anton. Pero kailangan na rin kasi naming umuwi ni Sol. Parang mag-asawa talaga kayo, O sige, ingat kayo,
Pagkarating ni Sol sa bahay ng kanyang tiyuhin, ay nagpaalam saglit sa kanya ang kaibigan na mayroon daw ito munang kukunin sa bahay nito. Kaya mag-isa siyang pumasok sa loob ng bahay. Hindi naman niya inaasahan na ang unang bubungad sa kanya ay ang madilim na ekspresyon ng kanyang tiyuhin. Akmang magsasalita na sana siya nang sampalin siya ng matandang lalaki. Dahil sa gulat ay napasalampak siya sa sahig at hindi makapagsalita. Sino yung kinakawain mo sa labas? Lalaki mo? Nagpapaligaw ka na naman ba sa kung sino-sino para lang may tumayong tatay dyan sa dala-dala mo? Hindi ho, tiyo. Si Mitzi yung kinakawayan ko kanina. Sinungaling ka! Kaya ka nabubuntis dahil dyan sa katigasan ng ulo mo. Hindi po talaga, tiyo. Maniwala ka. Dinala mo pa pala yung lalaki mo sa pamamahay ko, ha? Dapat pala pinagbabayad kita ng renta para sa pagtira mo dito, pati na yan sa lalaki mo. Akin na! Bigyan mo ako ng perang malandi ka! Aray, tiyo, nasasaktan ako! Tama na po! Akin na! Ibigay mo sa akin ang pera! Pero tiyo, para sa panganganak ko po yung ipon ko eh. Pweh! Parehas lang kayo ng nanay mo. Tanggap lang kayo ng tanggap ng libre. Tiyo, ano pong gagawin niyo sa kawin na yan? Ano pa? E di para turuan ka ng leksyon. Wag po, tiyo, baka makunan ako. Ang anak ko. Anong paki ko sa anak mo? Produkto naman yan ng kalandian mo eh. Pweh! Hoy, tanda! Ano ginagawa mo kay Sol? Mitzi! Ano? Sino ka naman? Wala kang pakialam kung paano ko disiplinahin ang pamangkin ko. Disiplina pa ba yan? Parang isasabak mo sa hazing eh. Ano ba kailangan mo? Bakit? Kung sabihin ko ba sa'yo, ibibigay mo? Bakit hindi kung kaya ko? Basta ba titigilan mo si Sol eh? Pera! Kailangan ko ng pera! Maraming pera! May bibigay mo ba? Pera lang pala. O heto, 5,000! Layuan mo ang pamangkin mo. Hindi, mali pala. Layuan mo ang kaibigan ko! Wag na, Mitzi. Wala akong pambayad niyan sa'yo. Shh! Iyan mo na. Kaya naman nating hanapin ang pera. Pero ang anak, hindi natin magagawa kahit magtulungan pa tayong dalawa. Mas may silbi pa pala tong kaibigan mo kaysa sa'yo eh. Diyan ka na nga. Shh! Wala na siya. Hayaan mo na yung baliw mong tsuhin. Salamat talaga, Mitzi. Hindi ko alam ang gagawin ko kung hindi ka dumating. Sol! Mitzi! Nasa loob ba kayo, mga anak? Si Manong Boyet yun ah. Teka, diyan ka lang ha. Manong Boyet! Tuloy po kayo. Ba't ka po na pa rito? Gusto ko lang sana pag-usapan yung tungkol sa aswang. Anong nangyari sa inyo? Inatake ba ulit kayo ng aswang? Hindi ho, Manong Boyet. Pasok ka ho. Sasaraduhan ko lang ang pinto at bintana. Hindi ho aswang ang sumugod sa amin. Taong baliw. Sumisinghot yata yun eh. Lakas ang tama. Aba, sino naman ang nanakit sa inyo? Namumula ang pisngi mo. Parang sinabunutan ka rin ah. Hindi ka ba marunong lumaban, anak? Hindi ko naman po kayang lumaban sa tiyo ko. Kahit naman ho paano tiyo ko pa rin siya. Ayan ang problema mo. Kahit sinasaktan ka na, hindi ka lumalaban. Labanan mo. Aba, ang tapang-tapang mo nung una kitang nakita, tapos sa tiyo mo hindi ka makasagot, ha? May pagalang pa rin naman ako sa magulang ko. Kung ganyang magulang ang meron ako, bahala na lang kaming maging ulila ng tuluyan. Sige na. Tumigil na kayo sa sagutan nyo. Bawal anong tawag nyo sa English yung namomroblema? Stress po. Ayun, stress. Bawal ma-stress ang buntis. Ano nang plano mo ngayon, ha? Hindi na muna ako siguro uuwi dito. Ano? Saan ka naman tutuloy? Sa bahay ko na lang. Parang hindi ko naman alam na may modus ka sa bahay mo. Modus? Ano namang modus yung sinasabi mo? May lalaki ka kayang bisita palagi. Gaga ka? Napaka-itsusera mo. Kapatid ko yun, no? Binibisita ako kasi pinapabalik na ako ng Manila ni na mama at papa. Ayoko nga eh. Oo nga pala. Ba't ka napadpad dito sa probinsya?
Kasi yung mga magulang ko, pinipilit ako mag-asawa sa kung sinong lalaking gusto nila. Ayoko nga. Saka may tipo na ako ngayon. Nasa probinsya ko lang pala makikita ang tunay kong pag-ibig. Nabaliw ka na. Siya nga pala, Manong Boyet. Ano po yung tungkol sa aswang na sinasabi nyo? Gusto ko lang kasi kayong balaan na baka hindi na kayo tigilan ng aswang na yan hanggat hindi niya nakukuha yung gusto niya. So, ano magandang gawin, Manong? Mukhang hindi naman epektibo yung orasyon na binigay nyo. Tapos, kahit may mutsyada ng protection si Sol, hindi pa rin naman napipigilan yung balbal. Hindi niyo ba napapansin? Naaapektuhan ng mutya ang balbal. Unti-unting nasusunog ang kamay niya kapag hinahawakan si Sol. Kaso kapag maraming bangkay, mas mabilis siyang makakapagpagaling. Ibig sabihin ho ba nun, kahit paulit-ulit natin siyang itaboy, babalik at babalik pa rin po siya? Ganun na nga. Kaya ho pala kahit naputo lang dila niya nun, himalang humaba na naman ito. Ano pong gagawin natin, Manong Boyet? Di ba nakuha nyo naman siyang itaboy gamit ang ingay? Bakit hindi na lang tayo mag-ingay kapag pupuntahan niya tayo? Hindi ka naman nakakasigurong ligtas ka kapag nasaan yung tao ang aswang. Anong gagawin mo kung nag-anyong tao siya at hindi mo alam na aswang pala ang kausap mo? Ibig ho bang sabihin, kailangan nating hanapin ang aswang na to sa anyong tao niya para mahuli natin? Tama, masyadong tuso ang mga aswang. Hindi natin sila basta-basta mahuhuli. Kailangan natin ngayon ay malaman natin kung sino sila. Kapag nalaman natin ang pagkakakilanlan nila, agad na silang manghihina at matatalo na natin sila. Napakalabo namang malaman natin kung sino yung aswang. Ang daming tao dito sa baryo natin. Paano kung taga-kabilang baryo pala yung nangangaswang? Hindi malabo, pero sa ginawa natin ng nakaraan, nakalimutan nyo na bang galit ang aswang at magiging desperado na ito para makuha si Sol at ang bata sa tiyan niya? Ibig sabihin, lalapit at lalapit ang aswang, lalo na kapag nagtatrabaho si Sol. Pwede itong magpanggap na customer. Tumagal pa ang naging pag-uusap nilang tatlo sa kung anong gagawin hanggang sa magpasya si Sol na magpahinga na muna dahil sa pagod niya sa mga nangyari nung araw na yon. Laking pasasalamat niya nang walang kakaibang nangyari sa kanila nung gabing yun. Maliban sa paulit-ulit na ingay ng mga pusa sa paligid ng bahay nila. Pero wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na sumilip dahil kumukulo rin ang langis ni Mang Boyet. Hudyat na hindi normal na pusa ang nasa labas. Grabe yung pusa kagabi. Halos hindi ako patulugin sa ingay. Mabuti na lang at wala sa ating naglakas loob na lumabas. Sa tingin ko ay hindi yun balbal. Ano ho? Hindi lang ho ba balbal ang aswang sa baryo na to? Sa kasamaang palad, hindi lang balbal ang pag-alagala tuwing gabi. Pero ang napapansin ko sa mga aswang, kapag teritoryo na ng isa, wala nang ibang klaseng aswang ang mangingialam dito. Bakit po merong ganong klaseng aswang kagabi? Sila ang kung tawagin ay danggab. Kaya nilang magpalit ng anyo at manloko ng mga tao. Mukhang bago pa ito rito, kaya hindi pa naging agresibo. Diyos ko, hindi pa nga tapos sa problema sa balbal. May danggab naman. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman magtatagal ang danggab dahil malakas na ang presensya ng balbal dito. Ang pagtuunan nyo na lang ng pansin ay ang mahanap kung sino ang balbal. Paano ho, Mang Boyet? Aalis muna kami Papasok na rin muna ako sa trabaho at magpapaalam kay bossing na doon na muna ako titira sa tindahan pansamantala. Nang makarating sila sa Parisan, ay laking gulat ni Sol na tahimik ang lugar. Wala ni isang tao at customer na makikita. Hindi naman siya nag-alinlangang pumasok. Naabutan niya si Anton na namimilipit sa sakit habang pinapalitan ng benda ang nasa kamay nito. Akmang lalapit na sana siya pero hinawakan ng mahigpit ni Mitzi ang braso niya. Wag! Kinakabahan ako sa hangin ng Parisan. Parang nakakakilabot. Ano ka ba? Kinakabahan ka lang kasi nakasagupa pa lang ulit natin yung aswang. Hindi talaga Ang sama ng kutob ko. Sol? Mitzi? Bakit kayo nandito? Ano pa ba, boss? Di magtatrabaho. Ba't pala walang tao? Nasaan yung ibang trabahador? Oo nga pala. Pasensya na at hindi ko kayo nasabihan Mukhang nakalimutan kang daanan ni Mang Cardo. Na-aksidente kasi ako kahapon kaya hindi na muna sana ako magbubukas ng tindahan. Ha?
ganun ba? Magpapaalam din sana ako na dito na muna ako tutuloy kung pwede. May problema lang kasi ako sa bahay. Ganun ba? Pwede ka naman dito. Walang problema. Iiwan ko lang yung susi sa'yo. Talaga? Maraming salamat, boss. Walang problema. Basta ikaw. Oh, ba't parang babalatan mo ako ng buhay, Mitzi? Na paano yung kamay mo? Ha? Napaso ng tambutso. Natumba kasi yung motor na minamaneho ko eh. Talaga ba? Ba't naman mapapaso ng tambutso kung ikaw yung nagdadrive? Kasi nahawakan ko? Ano ba yung mga tanong mo, Mitzi? Nga pala, Sol. Hindi ako makakapasok ng ilang araw, ha? Ang sama ng pakiramdam ko eh. Uy, bakit ganun yung trato mo kay Anton, ha, Mitzi? Hindi mo ba napansin? Ha? Ang alin? Wala naman ako napansin kakaiba sa lalaking yun, ha? Hindi mo ba nakita yung parang sunog niya sa kamay? Hindi mo ba maalala yung sinabi ni Manong Boyet na nasusunod yung kamay ng aswang? Ha? Ang ibig sabihin, si Anton, aswang? Hindi na parang oo, kasi naisip ko lang yung isang gabi na inatake tayo ng aswang. Tapos parang napaso rin yung katawan ng balbal dahil sa ginawa ni Manong Boyet. Oh, bakit? Anong meron doon? Hindi mo ba get, Sol? Kinabukasan na mangyari yun, pumasok si Anton na marami ring lapnos sa katawan niya. Pagkatapos, bigla na lang siyang gumaling. Hindi pa naman natin masasabi na siya yung aswang hanggat wala tayong ebidensya. Paano kung harapin siya ni Manong Boyet tapos hindi pala siya yung aswang? Ano na lang ang mangyayari sa matanda? Pero hindi ko naman sinasabi na mali ka, ha? Wala namang mawawala sa atin kung mag-iingat tayo. Anong gagawin natin? Total, dito naman na ako titira. Bakit hindi tayo mag-imbestiga muna? Ipapahamak mo na naman yung sarili mo eh. Hindi sa ipapahamak. Kailangan nating mag-obserba bago muna kumilos. Obserba? Kumilos? Saan ba kayo pupunta? Anton! Grabe maka-Anton ah. Ngayon mo lang yata ako tinawag sa pangalan ko ah. Parang sasabog yung puso ko. Saka ba? May pinag-uusapan kasi kami ni Mitzi. Oo, tama. May pinag-uusapan lang kami. Ganun ba? Dapat ba hindi ko marinig? Hindi naman. Diba, Mitzi? Hindi ka naman dapat bigla-biglang sumasagot sa usapan ng iba. Uy, Mitzi! Oo na. Mukhang bad mood si Mitzi ah. Pero total, nandito naman na kayo. Magbubukas na lang ako ng paresan para hindi sayang yung kita ngayong araw. Nagbukas nga sila ng paresan maghapon. At dahil walang trabahador na pumasok, si Anton ang nagluluto habang si Mitzi naman ang nagbibigay ng mga order at si Sol naman ang tindera. Nang sumapit ang hapon ay sabay-sabay silang napaupo sa pagod. Napansin naman ni Sol na panay ang bahing ni Anton, sabay kamot sa namumula nitong muka. Ayos ka lang ba, Anton? Sobrang pula ng mukha mo eh. Sobrang sama talaga ng pakiramdam ko eh. Maiwan ko na muna kayo ha. Kailangan ko na umuwi eh. Ayos ka lang ba rito, Sol? May kumot at unan doon sa kwarto ko ha. Baka gusto mong gamitin. Bakit hindi ikaw ang gumamit, Anton? Samahan mo na lang kami dito sa tindahan para may mag-alaga rin sa'yo. Ayos lang ba sa inyo? Babae kayo at lalaki ako. Baka hindi kayo makatulog ng maayos. Hindi. Ayos lang talaga sa amin. Dalawa naman kaming babae eh. At saka, hindi mo ako kaya, no? Sigurado ba talaga kayo? Ikaw, Sol, ayos lang ba sa'yo? Oo naman. Kung ayos lang kay Mitzi, bakit naman hindi, di ba? Pero ayos ka lang ba? Gusto mo ba na ipagluto kita? Uy, talaga? Ano naman yung lulutuin mo? Ano pa bang meron? Di pares. Yun lang naman yung pagkain meron dito sa parisan eh. Sol, tulungan na kita. Ako na maghahanda ng pares. Sige, kukunin ko yung bawang. Lalagyan natin ng maraming bawang. Hala, sobrang dami naman yan. Baka naman makahalata siya. Hindi naman delikado sa normal na tao ang bawang. Kung normal na tao siya, wala mangyayaring masama sa kanya. Pero kasi, hindi na normal ang dami ng bawang na nilagay mo. Di, ilagay natin sa ilalim para hindi niya makita. Ang mahalaga, matikman niya kahit ang sabaw. Kasi nasa sabaw na ang lasa ng bawang.
Mitzi, parang iba yung nararamdaman ko eh. Huwag na lang kaya nating ituloy ang balak natin. Ano ka ba? Nandito na tayo ah. Hindi ko lang kasi maiwasan ang kutuban eh. Parang may hindi maganda mangyayari kapag tinuloy pa natin to. Hindi, Sol. Binigay na tong pagkakataon sa atin. Ba't pa natin sasayangin? Kung hindi siya mag-react sa bawang, edi hindi siya yung aswang. Paano kung mag-react? Tapos biglang naging aswang. Anong gagawin natin? Binigyan ka naman ng langis ni Manong Boyet, diba? Di gamitin natin para makatakas. Boo! Ay! Puwet ka ng baka! Ba't gulat na gulat ka naman, Mitzi? Ang tagal nyo kasi sa kusina eh. Nabagot na ako sa kakahintay. Handa na yung pares mo. Sa lamesa ka na lang siguro maghintay at ihanda ko na to. Yun, salamat ha. Ang bango at mukhang masarap ha. Saan ka natuto magluto ng pares? Itong kutsara. Kain ka na maigi para gumaling ka na. Salamat. Malaki ang pagkakangisi ni Sol dahil kampante siyang hindi si Anton ang aswang at magana namang kumain ng lalaki. Akala niya ay tuloy-tuloy na pero ang hindi niya inaasahan ay nang bigla itong tumigil at nabitawan ang hawak na kutsara at dumikit ito sa kanyang dibdib. Kita rin niya ang namumulan nitong muka at malalaking pantal na tumubo sa kanyang katawan at mukha siyang nasasaktan. Hindi maiwasan ni Sol na kabahan pero ang hindi niya inaasahan ay ang biglang paghiyaw ng kaibigan niya dahil sa tuwa na may epekto ang pagkain kay Anton. Anong ginawa niyo? Ano nangyayari, Anton? Sinasabi ko na epekto talaga sa kanya yan. Anong ginawa niyo? Anong nilagay niyo sa pagkain ko? Ano pa ba? Di bawang? Ano? Bakit niyo nagawa sa akin to? Bakit hindi? Sa dami ng kasamaang ginawa mo, hindi mo ba naisip yung pamilyang pinagnakawan mo? Wala akong ginagawang masama. Mitzi, tigilan mo na yan. Sinabi ko nang huwag na nating ituloy tong plano eh. Tulungan mo ko. Tulungan natin si Anton. Bakit ko naman siya tutulungan? Nakakaawa siya eh. Teka, yun lang si Manong Boyet. Tama. Pahiran ko na lang sa mga pantal niya. Baka makaginhawa sa kanya. Ano ba yan? Lalo akong hindi makahinga. Lalo akong nangangati. Itigil mo yan. Huwag mo akong pigilan. Langis lang naman to. Pasensya ka na talaga. Tiisin mo na lang. Tama na. Tigilan mo na. Alis. Layuan mo ako. Aray! Sol! Ano ka ba naman, Anton? Huwag mo nga siyang itulak. Alam mo naman buntis siya eh. Sol, ayos ka lang ba? Halika dito. Hayaan mo na siya kung ayaw niya magpatulong. Tingnan mo, hirap na nga siyang huminga at naglalaway na rin. Ano nangyayari sa kanya, Mitzi? Hindi pa ba senyales yan na nagpapalit na siya ng anyo? Ba't mo pa tutulungan, Sol? Hindi, Mitzi. Kung aswang nga si Anton, di sana hindi na siya nagwawala ngayon na parang nasisiraan ng bait. Sa tingin ko, allergic siya sa kung anong bagay. Yung bag ko, Sol! Bag! Teka, kukunin ko! Ito! Tulungan mo ako! EpiPen! EpiPen? Ano yung itsura nun? Gamot ba yan? Nasa capsule, sachet? Ano, ha? Bitsy! Tulungan mo ako! EpiPen daw! Ha? EpiPen? Yung ano yan? Parang tube na puti. Eto, nakita ko na. Paano to gagamitin? Asul. Tanggal. Tanggalin mo daw yung asul na takip, tapos sa hita ni Anton mo iturok, Sol. Ay, visit. Naku, ano ba nahulog pa? Eto, 1, 2, 3. Agad na idiniin ni Sol ang EpiPen sa hita ng lalaki hanggang sa marinig niya ang tunog na dulot nito. Nawawalan na ng lakas si Anton kaya hindi na alam ni Sol ang susunod na gagawin. Maya-maya lang ay hindi na kumilos ang lalaki kaya dahan-dahan siyang lumapit dito at nanginginig na kinapa ang pulso sa leeg nito. Nang naramdaman niyang tumitibok pa ito ay napasalampak siya sa sahig at napabuga ng malakas na hangin.
Anton? Ayos ka lang ba? Ayos lang siya. Sol, muntik na ako makapatay, Sol. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang namang tulungan ka eh. Hindi ko talaga sinasadya. Dapat hindi ka sa akin humingi ng pasensya. Nakakahiya. Paano kung magalit siya? Paano kung hindi niya ako mapatawad, ha? Mitzi, sa ginawa mo kasing yun, kahit sino naman magagalit eh. Ang mahalaga, humingi ka ng tawad at magpaliwanag kung bakit mo natin ginawa yun. Kahit ako nahihiya ako eh. Pero baka kung ano nangyari kung hindi mo siya tinulungan kaagad. Hindi ko nga alam yung itsura ng EpiPen eh. Para saan ba yun? Droga ba yun? Hindi, gamot yun sa allergy. Mukhang tama ka nga. May allergy yata sa kung anong pagkain yung si Anton. Masasagot natin yan kapag magising na siya. Tulungan mo na lang ako na ilipat siya sa higaan. Anong nangyari? Buhay pa ako? Ay, Anton! Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko talaga sinasadya. Huwag kayong lumapit sa akin. Sinubukan niyo akong patayin. Matapos ko kayong tratuhin na maayos. Ito ang igaganti niyo sa akin? Hindi ganun, Anton. May rason kami kung bakit namin nagawa yun. Saka, hindi naman namin alam na allergic eh. Oo, may mali kami at hindi ko yun itatanggi. Pero, pwede ba makinig ka muna sa amin? Sa tingin mo ba, Sol, paniniwalaan pa kita? Oo, kasi walang kasalanan si Sol. Kasalanan ko ang lahat, okay? Kasalanan ko. Ako nagsabi sa kanya na lagyan ng maraming bawang ang pares mo. Kasalanan ba namin kung desperada na kami na mahuli yung aswang? Ano? Aswang? Teka. Anong meron sa aswang? Sa totoo lang kasi, Anton, ilang araw na kaming hindi pinapatulog ng balbal. Hindi ko sinasadyang makita siya isang gabing naglalakad ako papunta kina Mitzi. Simula nun, hindi na kami pinatahimik ng aswang. Kaya sabi ni Manong Boyet, kailangan naming hanapin kung sino ang aswang. Nang makita ni Mitzi yung mga sugat na katulad nung sayo, na katulad din nung sa aswang, nandiguro lang siya. Hindi naman namin nakalain na allergic ka pala sa pares eh. Ay naku, sorry talaga, Anton, ha? Hindi ako sa pares allergic. Sa bawang. Sa bawang ako allergic. Pero ba't hindi mo sinabi sa akin na ganun pala yung nangyayari sa'yo, Sol? Sana man lang natulungan kita. Natulungan ko kayo. Hindi ko naman nakalain na aabot sa ganito eh. Pero hayaan mo, babalik na lang muna ako sa bahay. Mukhang kailangan nyo ring mag-usap ni Mitzi eh. Baliw ka ba? Hindi ako papayag. Dito ka lang. O, sasamahan na lang kita. Huwag na, ayos lang ako. At saka ang mutya. Nakalimutan mo na bang binigay at inayos na to ni Manong Boyet? Ayos lang ako. Saka hayaan nyo muna ako. Nakakahiya na rin kasi sa inyong dalawa eh. Huwag kang mahiya sa akin. Ayos lang ako. Hindi naman ako napano eh. Ayos lang ako, Anton. O, Mitzi, uwi muna ako ha. Huwag mong sasaktan si Bossing. Wala akong mautangan kapag mga anak ako. Hindi alam ni Sol kung bakit siya nakakaramdam ng hiya para kay Mitzi at Anton. Pero kapag bumabalik sa kanya ang tulong ng dalawa na walang hinihiling kapalit, ay doon siya nanliliit. Habang naglalakad pa uwi, ay hawak niya ang kanyang tiyan na malaki na ang umbok. Sa awa ng Diyos ay walang nangyaring masama sa kanya, pero laking pagtataka niya nang makita ang bahay na maliwanag, hindi tulad ng iwan niya itong nakasarado. Habang papalapit siya ng papalapit, naririnig niya na parang may nagluluto sa loob. Agad niyang hinawakan ng walis tambo na nakasandal sa pader at dahan-dahang naglakad papasok. Nang makalapit siya sa may bandang kusina nila na kurtina lang ang nakapartisyon, ay inamban niya agad ito ng palo. Pero huli na ang lahat nang makita niyang ang kanyang tiyo Lando pala ang napalo niya. Tiyo, ikaw po pala yan. Pasensya na po. Hindi ko sinasadya, Tiyo. Tiyo, huwag niyo ako saktan. Tiyo? Ano ka ba? Ayos lang ako. Saan ka ba nagpunta at hindi kita mahanap sa buong bahay? Ha? Ano po? Ba't gulat na gulat ka? Ang sabi ko, saan ka galing at ngayon ka lang ka ako? Nagluto ako ng ulam. Baka gusto mo kumain. Sa labas lang ho. May pinuntahan lang ako. Saka, hindi pa po ako gutom. Alam kong gulat ka pa sa nagawa ko kanina. Pagpasensya mo na si Tiyo, ha? Masyadong pagod lang ako at madaming iniisip.
Kaya hindi na rin ako nakakauwi ng bahay madalas. Pero ngayon palagi na ako nasa tabi mo, ha? Aray! Ano yan? Po, pulseras po na bigay sa akin ng kaibigan ko. Napano ho kayo, Tiyo? Natuso ka ba? Sino naman na nagbigay niyang walang kwentang pulseras na yan? Tanggalin mo nga yan! Ay, hindi ko na ho matatanggal, Tiyo. Hindi ko kasi alam kung anong ginawa niya sa pagbuhol eh. Bukas ko na lang po uhubarin. Para saan ba yan? Pangontra daw po sa aswang. Huwag kang magpapaniwala sa mga nagpapanggap na albularyo, Sol. O siya, kumain ka na lang at ipinaghanda na kita. Maliligo na muna ako. Nagtaka si Sol sa biglang pagbait ng kanyang tiyuhin. Matapos siyang gulpihin ay parang anghel na ngayon. Pero maya-maya na may magagalit na ulit. Nang makaalis ang kanyang tiyuhin sa kanyang harapan, ay agad niyang pinulot ang kutsara at platong may kanin, saka ito inamoy. Dahil masela ng kanyang pangamoy, halos bumaliktad ang sikmura niya dahil sa kakaibang amoy na nanunuot sa kanyang ilong. Agad siyang tumakbo sa lababo at nagsuka. Ano ba namang luto ito ni Tiyo? Ang sama ng amoy. Bumabaliktad ang sikmura ako. Dahil pa kaya ito sa paglilihi ko? Tingnan ko nga kung ano yung niluto niya. Papakialaman ko na. Timplahan ko na lang uli para sumarap. Ano to? Ano tong nakahalo sa niluto niyang pares? Teka, mataba to ng tao? Hindi. Baka naman sa baboy o baka. Kaso hindi talaga. Mukha talagang mata ng tao ang sahog ng pares niya. Hindi lang ang mata niligay niya. Meron pa mga daliri. Ay, Diyos ko! Ano tong ginawa ng Tiyo? Sinubukan kong maging mabait at tratuhin kang tama, Sol. Pero hindi ko naman inasahan na hindi ka pala makukuntento sa kung anong ipinakikita ko sa'yo. Anong ibig sabihin nito, Tiyo? Bakit namumula ang mata mo? Hindi mo ba talaga alam? O nagmamaang-maangan ka lang? Hindi ikaw si Tiyo Lando. Nasa si Tiyo? Anong ginawa mo sa kanya? Ba't mo ba ako hinahanap? Nandito lang naman ako Hindi ikaw ang Tiyo ko. Wala akong kapamilyang aswang na kagaya mo. Huwag kang mag-alala, Sol. Wala ka naman talagang magiging pamilya kasi gigilingin ka na sa tiyan ko. Hindi mo ako magagawang saktan. At anong gagawin mo? Magpapatulong ka sa mga duwag mong kaibigan? Alam mo bang hindi ako magmamadali dito sa bahay para maghanda ng pagkain kung pinagbuksan nila ako ng pinto? Kapag napahama ka dahil sa kapabayaan nila, mamamatay sila sa hinagpis at sa akin pa rin sila mapupunta. Kaya pala pabago-bago ang ugali mo kasi pilit mong pinagtatakpan ng mabaho mong ugali. Kaya pala ayaw mong pumunta sa Manila kasi hindi ka mabubuhay doon sa ingay ng lugar, balbal! Nakuha mo. Ang talino mo rin pala eh. Kung gusto mo, pwede ka namang tumulad sa akin. Isang tulo lang ng laway ko sa tenga mo, magiging totoong magkapamilya na tayo. Wala akong kapamilyang mas masahol pa ang ugali sa mga bangkay na nabubulok na! Bangkay na nabubulok? Mabango ang bangkay. Mas mabango pa sa pares na paninda mo. Hindi mo ba nakita ang bersyon ko ng pares? Yun ang masarap. Kadiri ka! Bitawan mo ang leg ko! Bawiin mo sinabi mo! Ayoko! Pilit na pinatatag ni Sol ang isipan niya at nag-isip ng paraan kung paano makakawala sa sitwasyon nang hindi nasasaktan ng sarili maski ang nasa sinapupunan niya. Naramdaman niyang nagiinit ang langis na nasa kanyang bulsa at ang kamay ng kanyang aswang na tiyuhin ay tila napapaso dahil nakahawak ang kamay niyang may suot na pulseras na may mutya ng bawang. Ano itong suot mong pulseras? Alisin mo! Napapaso ako! Paano ko aalisin? Sinasakal mo ko at tinataas mo pa ako. Bitiwan mo ako! Bitawan? Hindi! Dito ka na mamamatay! Hindi ako papayag.
At ano pang kinakapa mo dyan sa bulsa mo, ha? Hindi ka na makakalaban sa akin, Sol! Wala ka nang magagawa pa! Tanggapin mo na ang kamatayan mo! Ikaw ang mamamatay sa ating dalawa. Nakita mo tong langis na to, ha? Ito ang ikamamatay mong aswang ka! Walang iya ka! Nakakapagsalita ka pa! Laklakin mo tong natitirang langis! Papatayin kitang babae ka! Aray! Walang iya ka talaga! Paano mo pa ako mapapatay ngayon kung bulag ka na? Ang lakas ng loob mong tusukin ang mata ko ng daliri mo! Buwisit ka talaga! Ang mata ko! Ang mata ko! Maabot ko ng bote! At saan ka pupunta, ha? Akala mo ba matatakasan mo ko? At ano to, ha? Ibalik mo sa akin yan! Nagagawa mo pa rin magpumiglas kahit nakatiwarik ka na, ha? Dahil gusto ko pang mabuhay! Ano? Paano mo naabot ang kamay ko? Walang iya ka! Huwag mong kagatin ang kamay ko! Di mo ako utusan! Aray! Ang langis! Hindi ka na talaga makakalabas ng bahay na to ng buhay! Papatayin kita at kakainin ko ang bangkay niyong dalawa ng anak mo! Magiging abo ka muna bago mangyari yon! Agad na inabot ni Sol ang bote ng langis pero dumulas na naman ito sa kamay niya dahil sa kaunting natapon dito. Akmang pupulutin na niya ulit yon nang maramdaman niyang biglang humapdi ang likod niya at nang lingunin niya ito ay nakaamban na naman ang aswang niyang tsuhin para kalmutin siya. Swerteng nakapan niya ang bote ng langis at nabuksan niya kaagad ang takip nito dahil nakaangat na ng kaunti. Pumikit siya bago persang isinaboy ang langis sa mukha ng aswang. Tunog na parang piniprito ang naririnig niya at nang tingnan niya ang nangyayari ay nakita niyang nasusunog ang mukha ng kanyang tsuhin kaya nagmadali na siyang tumakbo palabas. Hindi alintana ang likod niyang humahapdi. Sol? Sol, ano nangyayari sa'yo? Napano ka? Tara na, tumakbo na tayo, Mitzi. Sinusundan ako ng aswang at kilala ko na siya. Ano? Sinong aswang, ha? Sol! Bumalik ka dito! Pagbabayaran mong ginawa mo sa akin! Siya! Si Tio Lando ang aswang! Ay, kasalanan ko to. Hinayaan kitang umuwing mag-isa. Dapat nagpumilit akong samahan ka. Dapat iniwan ko si Anton. Mitzi, makinig ka. Hindi ito ang oras para mawala ka sa katinuan. Makinig kang mabuti. Nananakit ang tiyan ko. Baka hindi ko na kayanin hanggang sa makahingi tayo ng tulong. Ganito ang gagawin mo, ha? Hindi. Wag, Sol. Nakinig ka muna, Mitzi. Kailangan nating makahingi ng tulong at ikaw ang gagawa nun. Pipigilan ko si Tio para hindi ka masundan. Humingi ka ng tulong kay Manong Boyet. Hindi. Hindi kita iiwan. Nanlaki ang mata ni Sol nang makita ang mahabang dila ng aswang na papalapit kay Mitzi at nasa himpapawid ito dahil sa mataas na pagtalon. Hindi na nagdalawang isip pa si Sol at agad tinabig si Mitzi at sinangga ang mahabang dila ng balbal. Malakas niya itong hinila pero dahil mas malakas ang aswang sa kanya ay nagawa siya nitong hilahin pabalik at iwinisik gamit ang dila nito. Mabuti na lang at nakahawak si Mitzi sa kanya kaya nang tumilapon siya ay umibabaw siya sa kaibigang namimilipit sa sakit. Mitzi, ayos ka lang ba? Sol, ang likod mo. Kailangan kitang dalhin sa ospital. Hindi tayo makakapunta sa ospital hanggat hindi namamatay ang balbal na nakasunod sa atin. Bakit mo tinatanggal yung mutya mo, ha? Huwag mong punitin ang damit mo, Sol. Nakikita lang tiyan mo. Kailangan kong durugin ang mutya na to. Kung nasusunog siya kapag inaawakan ako dahil dito, magiging armas natin to laban sa kanya. Palapit na siya, Sol. Ano gagawin natin? Umanda ka. Akong bahala sa kanya. Sandali. Nagpapalit na siya ng anyo. Siya yung aswal na humabol sa atin, di ba? Pinunit nito ang suot na damit na nagpalaki sa kanyang mata. Pero imbis na magulat sa makikita, ay kakaibang takot ang bumalot sa kanya.
Ang bahagi ng balat sa gilid ng parte ng paa nito hanggang sa kamay ay tila natutuklap. Lumaki ang pulang mata ng kanyang tiyo. Humaba at tumulis ang ngipin, humaba ang buhok, mas tumangkad at lumobo ang tiyan na parang butete. Ang dila naman nito ay mas lalong numipis at humaba, habang ang mga kuko sa kamay at paa nito ay humaba rin at bumaluktot. Wala rin itong mga parte ng katawan na mayroon ang isang normal na tao. Naging sobrang itim din ang kulay nito at tumutulo pa ang malagkit na laway at ang itim nitong dugo sa tagiliran kung saan natuklap ang balat na nagsisilbing pakpak nito ay tumutulo rin. Kung sumama ka na lang sa akin at naging balbal, hindi na sana tayo umabot sa ganito. Magkakamatayan muna tayo bago mangyari yon! Sol! Taas mo! Ah! Anong ginagawa mo? Pagbato na yon, hindi ko man lang naramdaman na binato mo ko. Mitzi! Tumakbo ka na! Humingi ka ng tulong kahit kanino! Hindi kita iiwan, Sol, kahit ano mangyari! Ah! Sol! Katapusan mo na! Ano? Saan napunta lahat ng tapang mo, ha? Tiyo! Layuan mo ang kaibigan ko! Mitzi! Wag! Huli na ang lahat nang makita na lang ni Sol na tumalsik ang kaibigan niya at tumama ito sa may puno. Nanghihina naman itong bumangon at nakita pa niyang bumulwak ang dugo sa bibig nito. Dahil dito ay nagdilim ang paningin niya. Mahigpit ang pagkakakapit niya sa telang may laman ng pulbos ng mutya na dinurog niya. Dahil sa pagkainis at galit, nagawa niyang pigilan ng kamay ng aswang na kakalmot na sana sa tiyan niya. Nahirapan man dahil sa kuko nitong nakabaon na sa balikat niya, nagawa niyang ipunin ang lahat ng lakas bago niya isinaboy ang pulbos dito. Agad namang umatungal sa pagkasunog ng balat ang aswang, kaya dali-dali niyang pinuntahan ng kaibigan at kahit nahihirapan ay kinarga niya si Mitzi bago tumakas palayo. Mitzi, kumapit ka lang. Hahanap ako ng tulong. Kapit ka lang. Bitiwan mo ako, Sol. Baka mapano ang baby mo. Ayos lang daw siya. Baka hindi niya ako mapapatawad kung iiwan ko nag-iisang kaibigan na may mabuting loob sa akin. Alam mo bang, ikaw lang din yung kaibigan ko. Lahat kasi sila naaartehan sa akin. Kaya dyan ka lang, ha? Dalawa na kaming magiging kaibigan mo kapag nanganak ako. Sol? Ano nangyari sa inyo? Si Mitzi ba yan? Anton! Ano ginagawa mo dito? Naglipat ako ng kalabaw ni Papa eh. Ano bang nangyari? Akin na si Mitzi. Anton, tulungan mo kami. Hinahabol kami ng aswang. Ano? Saan tayo pupunta? Kay Manong Boyet. Tuturuan kita kung saan ang daan. Halika, sumakay ka na sa kalabaw para mabilis tayong makarating. Ha? Sa kalabaw? Kaya ba yan ng 3 tao? Kaya siguro yan. Tara na! Pinaupo ni Anton ang kalabaw na dala nito at inalalayan si Sol pasakay. Nasa harap niya ang walang malay na si Mitzi at nasa likod naman niya si Anton. Malakas na tinadyakan ng lalaki ang kalabaw kaya tumakbo ito ng mabilis. Sakto namang nakita niya ang kanyang tiyo Lando na patalong-talong lumilipad gamit ang balat nitong pakpak. Nagpatuloy ang paghahabulan nila hanggang sa nagwala ang kalabaw kaya napilitan silang tumigil. Mabuti na lang at nasa malapit na ang bahay ni Manong Boyet at nasa labas ang matanda nang makita ito ni Sol na humahangos na parang alamang nangyayari. Hindi ko pinangharap na maging passenger princess sa kalabaw. Babawi na lang ako sa susunod. Ay, Diyos ko! Ayos lang ba kayo? Bakit kalabaw ang sinakyan nyo? At sino naman itong binatang to? At anong nangyari kay Mitzi? Mamaya na po ako magpapaliwanag, Manong Boyet. Ang mahalaga ngayon, kilala ko na po ang aswang at hinahabol kami nito ngayon. Alam kong nasa malapit na ang aswang. Ang tanong ko ay kung sino? Ang tsuhin ko, Manong. Si Tio Lando. Mas mabuting pinagsama-sama mo na ang mga taong papatayin ko para hindi na ako mahirapang hanapin sila isa-isa. Si Mang Lando ba talaga yan? Anong nangyari sa mukha niya at katawan niya? Bakit parang sinunog?
Napakabait mo talaga, Anton. Pero pasensya na ha, at madadamay ka pa rito. Sol, lapatan niyo ng paunang lunas si Mitzi. Ako nang bahala rito. Minamaliit niyo ba ako? Anong laban ng isang matandang katulad mo sa akin? Manong, saluhin mo tong sibat na nakita ko dito! Salamat, Sol. Ngayon, sabihin mo sa aking wala akong laban. Alam kong nalilimitahan na ang lakas mo kasi alam na namin kung sino ka, Lando. Nakita ni Sol na mas lalong nagwala sa inis ang kanyang tiyo Lando na hindi niya makilala saan yung aswang nito. Umungol ito ng malakas at napatingala pa sa malaking buwan bago mabilis na sumugod sa matanda. Agad nitong winasiwas ang matalim na kuko na nasalo naman ng sibat ni Manong Boyet. Pero kahit na alam nila ang pagkakakilanlan nito ay hindi pa rin malamangan ng lakas ni Manong Boyet ang lakas ng balbal. Dahil mas maliksi kumilos ang aswang, kahit nasasangga ng matanda ang atake nito, ay nakita na lang ni Sol na tumilapon si Manong Boyet sa kalayuan dahil sa nabali ang sibat nito at natamaan pa ng kalmot sa dibdib ang matanda, kaya naman agad niya itong nilapitan. Manong Boyet! Ayos lang po ba kayo? Iiwan niyo na ako, Sol. Kapag nanghina ako masyado, ay kayang-kaya na ng balbal na higupin ang natitirang lakas ko para tuluyan na akong mamatay. Hindi ho pwede. Anong gagawin ko? May maitutulong ba ako? Wala nang pag-asa, Sol. Nabali na ang pilak kong sibat. Hindi! Gagawa ko ng paraan! Alalahanin mo ang tiyan mo. May dinadala ka, Sol. Baka mapano pa kayong dalawa. Huwag ko kayong mag-alala. Mana to sa akin na matapang at malakas. Tumakas ka na at iwan mo na kami. Sisikat naman na ang araw. At hindi ko hahayaan na matapos ang araw na to na buhay pa ang balbal na yan. Hindi, Mitzi! Ano ginagawa niya? Hinihigop niya ang natitirang buhay ni Mitzi. Sa narinig ay hindi na nag-alinlangang tumakbo si Sol papunta sa aswang. Habang papunta siya sa kinalalagyan ng kaibigan, ay nakita niya ang matalim na dulo ng sibat ni Manong Boyet sa di kalayuan. Kaya ito muna ang una niyang tinakbo. Pagkapulot niya nito ay tinawag siya ng matanda at may init siya ito sa kanyang kwintas na may palawit na bato na binabalutan ng kakaibang ugat ng halaman. Agad niya itong sinuot at naramdaman niya ang kakaibang enerhiya na naglakbay sa kanyang katawan. Nag-iinit ang buong katawan ni Sol at hindi na niya alintanang buntis siya. Hindi siya nagtagal pa at muling tinakbo ang pwesto ng aswang at ng kaibigang sobrang payat na. Balbal! Itong sayo! Pilak sa dibdib ko! Anong ginawa mo? Hindi pa to tapos. Magbabayad kayo! Magbabayad kayo! Ano nangyayari? Natutunaw ako! Sol, pamangkin ko, tulungan mo ang tiyo mo! Hindi na ikaw ang tiyo na kilala ko. Wala akong tiyong aswang na pumapatay ng inosenteng tao. Kailangan mo pagbayaran lahat ng kasamaang ginawa mo. Napakawalang kwenta mo, pamangkin! Magkikita tayo sa impyerno! Tapos na. Natapos na. Wala na ang balbal. Sol! Hindi na namalayan ni Sol na nawalan pala siya ng malay. At nang magising siya, ay nakita na lang niya ang sarili sa isang silid at puno ng benda ang kanyang katawan. Agad siyang lumabas nang makarinig ng tawanan at mga boses sa labas at naabutan niya ang tatlo na nag-uusap sa kusina. Uy, Sol! Mabuti naman at gising ka na. Pinatanggal ko na yung swero mo nang sabihin ni doktora na ayos ka na at yung bata sa tiyan mo. Doktora? Anong nangyari pagkatapos mawala ni Tio Lando? Mitzi, kamusta ka na? Ayos ka lang ba?
Payat ko na? Oo nga eh. Pero hayaan mo na't bumabawi naman ako ng lakas sa tulong ni Manong Boyet. Ikaw, kamusta naman yung pakiramdam mo? Heto, ayos lang naman ako pero sa paminsan-minsang pagkirot ng likod ko. Manong, ikaw ho, kamusta ka? May benda ka rin sa dibdib ah. Oo, buhat ka ni Anton habang buhat ko naman si Mitzi. At dinala kagad namin kayo sa rural health. Tinatanong pa nga ng doktor doon kung napano tayo eh. Hindi ko naman sinabi ang totoo at hindi rin naman maniniwala yung mga yan. Sinabi ko na lang na nakita ko kayong hinahabol ng nagwawalang kalabaw ni Papa, kaya tinulungan ko kayo. Ayaw pa nga nilang maniwala sa akin eh. Paano daw nagkaroon ng kuko yung kalabaw para mangalmot? Anton, salamat din sa'yo. Kasi kung wala ka, baka hindi na namin nakita yung susunod na araw. Gaga? Hindi mo naman talaga nakita kasi 3 araw kang tulog. Ah, ganun katagal? Oo, kaya nga tong si Anton parang tatay na hindi makalma. Halos hindi na rin makatulog sa pag-aalala. Inuwi ka na nga lang sa bahay niya para maalagaan ka ng maayos. Yung bahay ni Tio Lando. Huwag kang mag-alala, Iha. Naayos ko na ang bahay niyo. Pero yung katawan na niluto ni Tio Lando. Naayos ko na rin ang parteng yon. Hinanap ko ang bagong hukay na puntod at binalik ko sa pamilya ng bangkay yung katawan. Sabi ko na lang na balbal ang may gawa at kilala naman ako sa pagiging albularyo. Kaya hindi na sila nagtanong kung paano ko nakuha ulit yung katawan ng kaanak nila. Hindi na rin naman daw sila magsasampa ng reklamo at pagtatawanan lang sila ng mga pulis. Grabe! Ginawa mo pa talaga lahat ng yon? Maraming salamat, Manong Boyet. Sol, paano na to? Wala nang tiyo mo. Paano mo sasabihin sa kaanak mo yun nangyari? Ay, ayun nga rin ang unang pumasok sa isip ko pag-gising ko. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanila na wala na si Tio Lando. Sigurado kong sa akin na naman yan isisisi kasi puro kamalasan ang dala ko. Tapos nagpabuntis pa ako. Wala na siguro lalaki magkakagusto sa akin. Ayos ka lang ba, boss? Ay nako, mas mahirap pa yata huliin ang loob nitong si Sol kesa sa paghuli ng aswang. Ha? Anong huhulihin ako? Wala naman akong ginawang kasalanan na. Wala namang ebidensyang nakapatay ako. At saka, hindi naman na tao ang pinatay ko. Ganito kasi yun, Sol. Diretsahin na kita ha, at baka mga naka na lang boss pa rin ang tingin mo sa akin. Isang bagay lang ang pinagpapasalamat ko kay Mang Lando. Yun ay ang pagpapakilala niya sa'yo sa akin. Matagal na talaga ako may pagtingin sa'yo, Sol. Pero nahihiya ako na mas matapang ka pa sa akin. Wala nga akong nagawa nung kinakaharap mo yung aswang Anong wala? Pinagmaneho mo nga kami ng kalabaw at niligtas mong buhay naming 3 ni Manong Boyet at Mitzi. Kung mamarapatin mo lang naman, pwede ba kitang ligawan? Ay! Ha? Paano si Mitzi? Anong ako? Tanggap ko na hindi mapapasakan si Anton simula pa lang. Kita ko na sa tingin niya sa'yo. At saka yung lalaking nakikita mo sa bahay ko, hindi ko talaga kapatid yon. Manliligaw ko yon. Sinabi ko lang na kapatid ko kasi in denial pa ang feelings ko. Ganun ba? Hindi ba to love scam? Scam? Mas mahirap ka pa nga sa daga? Aray ha? Makalipas ang ilang buwan ay nanatili pa rin si Sol sa probinsya kahit pinapauwi na siya ng mga magulang niya sa Maynila. Kabuwanan na rin niya nang maisipan niyang sagutin si Anton nang ipakita naman ito sa kanya na hindi iba dito ang anak niya. Natuldukan na rin ang pagkawala ng kanyang tiyuhin at ibinigay na rin ni Manong Boyet ang kwintas na sakalang niya napag-alaman na mutya ng pangil ng kidlat pala kung tawagin. Sa mga buwan ng pagbubuntis niya ay nanatili siyang tindera ng pare sa tindahan ni Anton. At wala na silang kababalaghang naranasan dahil na rin sa pag-aalaga sa kanya ng pamilya ni Anton. Lalo na ang matalik niyang kaibigang si Mitzi at ang tumatayo niyang tatay na si Manong Boyet.
Hello mga kaabangers, mga kayanggaws, kabanong puli. Ito na naman, magsha-shoutout naman tayo. So shoutout kay Corazon Ingay, kay Cristel Alejo, kay Badet Yap, kay Janice Graho Simeon, kay Angeline Asnilo, kay Cinderella Montermoso, kay Angelina Ignacio, kay Lola Ganda, kay Beverlyn Carbajosa, kay Renetes Sorara, kay Stubborn Love, kay Noemi Taduran, kay Lady Diana Alocada, kay Edna Mercado, Crystal Len, kay Josephine Barrientos, kay Gemma Carbonida. And shoutout din kay Juanita de los Reyes, kay Fredo Ebardon, kay Mary Melanie Benedictos, kay Virgie Ram, kay Fatima Rimisnuri, kay Stella Cutihan, kay Cecil Basas, kay Maria Teresa Ramirez, kay Luz Rivera, kay Ahisan Jose, kay Burgos Blair, kay Ana Castillo, kay Marciana Policarpio, and kay Eileen Lecardo. So tuloy-tuloy lang po sa susunod na mga videos po natin. Don't forget to comment and subscribe para po ma-shoutout na naman kayo sa ating susunod na mga videos. Maraming salamat!